Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsalita na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng umano'y planong pagpapa-impeach sa Vice. Sabi ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Duterte. Ang Vice naman, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Hanggang kay Pangulong Marcos, umabot na ang ugong ng impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, malinaw na ang sabi ng Pangulo. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Pero mabilis ding sabi ng Pangulo, I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. I guess it's just a continuing evolution of that thinking. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. May ideya naman daw ang Pangulo kung sino ang nagpapasimuno ng ugong na impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi, totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, wishful thinking. Umugong ang usaping impeachment ng sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitya ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin na impeachment. Premature pa rin po yan, at wala naman ding wala rin din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Okay? At wala din naman siguro mga lang yan, mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganong informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko doon sa mga usapan. Pero nothing serious. Hindi naman siguro involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, I don't know your sources. There's nothing in the offing, nothing in the agenda, nothing filed. No news of that. Kumpiyansa naman si Vice President Duterte, tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na lider sa isa't isa? Excellent. We, on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. We are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Mula rito sa Honolulu sa Hawaii, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Kalbaryo ang idinulot sa ilang commuter ng tigil pasada ng grupong Piston. Nahirapan bang sumakay ang ilan, hindi raw naparalisa ang pampublikong transportasyon ayon sa MMDA. Nakatutok si Maki Pulido. Mahirap sumakay. Halos 30 minuto nang nag-abang ng masasakyang jeep si Aimee sa Anonas, Quezon City, kaya napilitan na siyang mag-ride-sharing app. Sa halip tuloy na 15 pesos lang na pamasahe sa jeep, 100 pesos ang ibabayad niya. Naka-budget na kasi ako per day. So yung budget ko per day, instead of gawin kong breakfast, binabayad ko na. Paano magbe-breakfast ngayon? Fasting.
Joke lang po. Ayun, fasting na lang. Ayun. Halos kakaalis lang ni Aimee nang dumating naman ang libreng sakay ng Quezon City LGU. Dito na sumakay si Raymond para makahabol sa klase. Inagahan ko lang po ng pumasok. 1 hour advance. Sa libreng sakay rin umasa ang ilang nahirapang sumakay na commuter kaninang umaga, gaya sa Alabang, Muntinlupa. Wala nga pong masakyan kanina pa ako. Pag maglalakad na lang. Kanina pa po. Nag-book na lang po ako. Sayang po kasi oras. Kasabayan ng pagtitipon-tipon ng ilang miyembro ng grupong Piston sa Caloocan sa Kanagmarcha Pamonumento. May mga humiga pa sa kalsada, hawak ang iba't ibang placard. Basura! Hindi pesaw! Sahod, trabaho, at karapatan! Sa Baclaran, nagkilos protesta rin ang ilang grupong kaalyado ng Piston. Pag natanggal yung jeep, marami magugutom na pamilya. Pagdiriin ng Piston, hindi lang commuter ang nahihirapan. Kailangan daw kasi nila itong gawin dahil kabuhayan nila ang nakataya. Hindi naman kami tutol sa modernisasyon. Ang tutol lang namin, tutol kami lang sa kami isakop sa corporation at saka kooperatiba. Walaan kami ng hanap buhay. Sabi naman ng LTFRB, kailangan talagang magbuo ng kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Hindi rin daw pwedeng sa individual na kapangalan ng prangkisa, pwede lang sa registration ng sasakyan. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta ang apektado ng Tigil Pasada. Ito'y mga ruta sa Manila, Muntinlupa, Alabang, Parañaque, Las Piñas at Quezon City. Pero sabi ng MMDA, sa kabuuan, normal ang takbo ng pampublikong transportasyon. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon. Para naman malaman ang status ng Tigil Pasada, binisita ni Vice President Sara Duterte ang MMDA Command Center. General rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government unit will declare. Nagkaroon din ng Tigil Pasada sa ilang lugar sa probinsya. Bukas ng umaga, magpupulong ang grupong Manibela para pag-usapan kung magkakasarin sila ng transport strike. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang mga naitalang patay sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Biyernes. At yan po ang tinutukan live ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni? Vicky, sa huling datos na inilabas ng NDRRMC, umabot na sa 9 ang nasawi sa lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sa kalagitnaan ng masayang school intramural sa gymnasium na ito sa General Santos City, nang biglang yumanig ang magnitude 6.8 na lindol. Nagunahan sa paglabas sa mga estudyante dahil sa takot. Karamihan sa kanila ay nag-hyperventilate. Kabi-kabila nga ang panik ang idinulot ng lindol nitong Biyernes, kaya may hinimatay pa. Pero lalong malala sa mall na ito kung saan nabasag pa ang ilang salamin dahil sa mga pagyanig. Patay ang isang trabahante ng isang salon sa mall na hindi nakalabas. Gayon din ang mag-asawang nadaganan ng konkretong pader. Buntis pa naman ang babae. 5 naman ang patay sa Sarangani, kabilang ang negosyanteng natamaan ng bakal sa ulo. Mag-inang natagpo ang magkayakap matapos matabunan ng lupa sa bayan ng Glan. Babaeng nahulog daw sa bangin at natabunan din ng lupa. At magsasakang pastor din na tinamaan ng bato sa ulo. Patay rin ang isang pastor na nagulungan ng bato. Tumaas ang death toll kumpara sa huling tala kahapon. Sa pag-uulat po ngayong araw na ito, nakatanggap po tayo ng balita na 9 na kababayan po natin ang nasawi, bunsod po ng paglindol. Wala na po tayong missing na mga kababayan po natin, 15 o 15 na mga kababayan natin ang naitala bilang injured. Wala na rin po tayong evacuees po. Vicky, dahil takot pa rin ang ilan, lalo ng mga estudyante, nakahanda rin ang mga trained personnel ng DSWD para sa stress debriefing, lalo na sa mga namatayan. Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Niyanig naman ng magnitude 5.2 na lindol ang Samar at mga karatig probinsya. Ilang minuto bago mag-alauna ng hapon kanina. Naitala ang epicenter sa layong 15 kilometers southwest ng Calbiga, Samar. Umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Borongan City, Calbiga at Catbalogan City. Ramdam din ang iba't ibang intensities sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Babala ng PHIVOLCS, hindi inaalis ang posibilidad ng aftershocks, kaya pinag-iingat ang mga residente. Paglilinaw ng ahensya, wala itong koneksyon sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao noong Biyernes. Update po tayo sa Tigil Pasada. Nagharap na ang LTFRB at grupong Piston kaninang hapon. Alamin din natin kung hirap pa ring sumakay ang mga commuter ngayong gabi. At nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Vicky, wala tayong nakikitang mga stranded na pasahero sa waiting area na ito. Dito nga sa panulukan ng Araneta at E. Rodriguez Avenue. Bagamat kanina may nakita tayong mga kababayan natin naghihintay na siya namang nakasakay dahil nga sa inaalay na libreng sakay ng Quezon City government. Pero wala nga tayong nakikita pumapasadang mga jeepney dito kumpara sa mga normal na araw na walang strike. Kaninang hapon, dito rin nagtagpo at nagkita sina LTFRB Chairman Teofilo Guadis III at Piston President Camody Floranda. Kinamayan at niyakap pa ni Guadis si Floranda bago inilatag ng Piston leader ang kanilang mga hiling. Pakiusap ni Guadis, putulin na lang ang 3 araw na transport strike at pag-usapan na lang ang mga pwedeng gawing hakbang para maibsan ang hirap ng mga tsuper sa pinatutupad na Jeepney Modernization Program. Yung tuloy-tuloy ho nilang pag-strike, ginagalang ko po yan. Pero baka pwede ho sana, alang-alang sa bayang Pilipino, baka pwedeng igsian na ho nila yung kanilang strike. Pa-isa-isa ho, yung mga hinihingi ho nila, isa-isahin ko hong pag-aaralan. Pero wala raw nakikitang dahilan ng Piston para hindi ituloy ang kanilang strike. Pangunahing hiling ng Piston na iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney driver at operators sa mga kooperatiba o korporasyon. Sa co-op o korporasyon, ibibigay ang prangkisa na gagamitin ng mga modern jeepney kapalit ng mga luma o di pasado sa bagong standards. Magkakaroon kami ng konsultahan sa aming mga lokal, sa aming mga lokalidad kung ano yung magiging tugon, kung ang magiging desisyon ng ating mga lokal at dito sa National Capital Region at sa mga rehiyon ay itutuloy yung ating pagkilos, ay hindi tayo nag-aatubili na itutuloy natin ang 3 araw na pagkilos upang ipaabot kay BBM yung fundamental na suliranin na dinaranas ng ating mga driver at operator. Dagdag pa ng LTFRB, hintayin na lang ng grupo yung mga pagbabago tungkol sa franchise guidelines at yung pagrepaso sa mga sinasabing penalty sa hindi pagsunod sa Jeepney Modernization Program. Vicky, samantala patuloy namang inaayos ng DOTR ang implementing guidelines ng Public Utility Modernization Program para sa kapakanan ng mas maraming jeepney driver at operators. Naipaliwanag na rin daw ng DOTR sa mga grupo gaya ng Piston at iba pa ang mga maling akala tungkol sa sinasabing masyadong mahal daw yung mga bagong jeepney na kailangang bilhin at maging yung inaakalang bigla ang pag-alis dito sa mga lumang jeep na nakikita pa rin natin sa ating mga kalsada. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. May bawas presyo ulit sa ilang produktong petrolyo simula po bukas, November 21. 75 sentimo po yan sa kada litro ng gasolina, 65 sentimo naman sa kada litro ng diesel. May bawas presyo rin sa kerosene na 60 sentimo kada litro. Ito na po ang ikatlong sunod na linggong rollback sa gasolina, parehong pang-4 na sunod naman para sa diesel at kerosene. Sumentro sa supply at presyo ng bigas sa bansa ang briefing ng Department of Agriculture sa Kamara. Kabilang sa tinalakay, ang posibleng solusyon daw para mapababa sa 20 pesos ang presyo kada kilo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Kapit lang daw sa inaasam na 20 pesos kada kilo ng bigas dahil ayon kay Albay Representative Joey Salceda, posible pa ring matupad ang campaign promise ng Pangulo. Ito raw ay kung maglalaan ng subsidiya ang administrasyon para maibenta ng mura ang bigas kahit mahal ang pagkabili dito. Alam mo, panahon ni Presidente Gloria, napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas Sinubsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, ang dali lang yun. Pero walang kapangyarihang ganito ang National Food Authority na dating namimili ng bigas sa mga magsasaka at nagbebenta nito noon sa merkado para makontrol ang pagtaas ng presyo nito. May hindi magandang epekto rin daw ang subsidiya. Kaya nagkanda utang-utang na 150 billion NFA. Mr. Chair? Na-achieve naman yung 20. 18 pa nga I think, Congressman Salceda, the NFAs no longer have the power to do that. Yun ang point ko. Then we can set up a subsidy fund for it. If there's no NFA, then somebody can do it. If he wants 20 pesos. It's not impossible. That's what I'm saying. Tinalakayan sa briefing ng Department of Agriculture sa Kamara kung saan tiniyak din nito ang sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso at Abril. Sapat din daw ang supply ng sibuyas na inaasahang sisipa ang demand sa paparating na Kapaskuhan. We will hold you to this, itong onion for December. We were assured last year, just for the information of the good secretary, na by August we were 114% self-sufficient sa onion nun. But unfortunately, pagdating ng December, ang laki pala ng discrepancy. May pangako naman ang bagong talagang Agriculture Secretary. I confirm that the price of sibuyas pula today is 140 today, and sibuyas puti is 110. And I'm closely monitoring this, and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. Nananatili naman daw sa 100 pesos kada kilo ng asukal, pero ayon kay Laurel, may gagawin silang hakbang para mapababa ito. Ang asukal should be around 85 lang, hindi 100. So we are doing some intervention, but unfortunately I cannot diverge in public kung ano yung mga interventions na aming gagawin through the efforts of DTI, SRA, and DA. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, habang palapit ang Pasko, lalong bumibigat ang trapiko sa ilang kalsada gaya po sa EDSA. May alternatibong daanan sana o mabuhay lanes pero illegal namang pinaparadakan. Tinutukan yan ni Oscar Oida. Ilang linggo na lang, Pasko na. Daman nyo na ba ang traffic? Kaya naman ngayon pa lang ang MMDA muli na raw tututukan ang mga mabuhay lanes o yung mga alternatibong ruta sa Metro Manila. Para makatulong ito sa pagbawas ng traffic sa EDSA, dapat walang mga sagabal. Pero nang bagtasin namin ang ilang mabuhay lanes kanina, may mga nakaparadang sasakyan na nagiging dahilan ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Babala ng MMDA. Huwag mo silang maggugulat kung araw-arawin or every other day may iikot sa kanila para manghuli along mabuhay lane. 1,000 piso ang multa para sa mga illegally parked na may driver. Papatak naman sa 2,000 piso ang mga unattended illegally parked vehicle. 2 teams ito, isang umaga, isang hapon, and they need to at least 10 areas ng kanilang district para lang mag-ikot at mag-issue ng mga citation ticket dun sa mga illegally parked along mabuhay lane. Patuloy naman ang paghigpit sa EDSA busway dahil may mga illegal pa ring dumaraan rito. Tulad ng driver na ito ng isang government vehicle. Di daw niya alam na bawal na ang mga government vehicle sa busway. Kasi nagtanong kami sir, doon sa Muñoz sir, nagtanong ako sa MMDA, pwede pa daw, pwede yung mga government vehicle sir sa bus lane. Siyempre sir, di na namin alam na bawal sir. Hindi po naman talaga namin alam. Kasi nagtanong po ako dati dyan, hindi ko naman alam na bawal na pala ngayon. Pero pinagmulta pa rin siya. Magkano sir, magkano? 5K po. Ha? 5K.
Hindi lang naman kayo. Pasensya na po, trabaho lang po talaga. Mula pa noong isang linggo, lalong pinaigting ng MMDA ang kampanya kontra paglabag sa EDSA busway. As of 3 p.m. kaninang hapon, umabot lang sa 65 na sasakyan ang nahuli. Tuloy-tuloy po yung ating operations dyan at hindi naman po na tigil. Pababa na po ng pababa yung violations. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na minomonitor natin sa may silangan ng bansa. Pero may bagong cloud cluster o kumpul ng kaulapan na nabuo at namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ho yan malapit sa Palawan at ayon sa Pag-asa ay may posibilidad na mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Posible rin itong dumaan at magpaulan sa southern portion ng Palawan. Patuloy naman ang pag-iral ng shear line at amihan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may mga pag-ulan na sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Yan ho ang nagkukulay orange at pula sa ating rainfall map, which means heavy to intense rains. Halos buong araw naman ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, kabilang ho dyan ay ang Panay Island, Negros Provinces, Central Visayas at Eastern Visayas. May heavy to intense rains din na dapat asahan kaya maging alerto ho sa banta ng pagbaha. Sa Kalibo, Aklan, nagmistulang malawak na ilog ang kalsada dahil sa matinding pagbaha. May ilang sasakyang nagbaka sakaling makatawid pero isang truck ang napahinto na lang sa gilid. Bukod ho sa baha, inalerto rin ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa posibleng landslide. May pag-ulan din ho bukas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Malalakas na ulan ang mararanasan kaya magdoble ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Katulad ng naranasan sa ilang bahagi ng Masbate, kung saan ilang lugar ang nalubog sa baha. Ilang residente ang inilikas dahil sa pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang isang eskwelahan. Nagka-landslide naman sa Catanduanes matapos ang halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Sa Metro Manila, bagamat posibleng maging maalinsangan sa ilang lugar, hindi pa rin ho inaalis ang posibilidad ng ulan. Kaya magdala pa rin ho ng payong mga kapuso. Samantala, dahil sa amihan, nakapagtala ng 13.4 degrees Celsius sa Baguio City kaninang 4:50 ng umaga. Sabi ng Pag-asa, ito sa ngayon ang lowest temperature sa amihan season. Pero asahang mas lalamig pa sa mga susunod na buwan. Apektado rin ang amihan ng lagay ng mga alon. May gale warning kaya delikadong maglayag sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ng panahon. Nagbalik tanaw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga alaala ng kanyang pamilya sa Hawaii. Muli rin binanggit ng Pangulo ang pagtindig ng Pilipinas sa gitna ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Honolulu, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Aloha Emil, mag-1:30 na madaling araw ngayon dito sa Honolulu sa Hawaii. Dito muling inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan natin sa suporta ng Amerika at ng iba pang mga kaalyado sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon dito, habang muli rin niyang sinabi na hindi natin isusuko kahit 1 pulgada man lang ng ating teritoryo. At muling binalikan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang magandang alaala ng kanyang pamilya rito sa Hawaii. Maaliwalas at nakipagbiruan pa sa media si Pangulong Bongbong Marcos nang humarap sa media sa pagtatapos ng kanyang 1 linggong pagbisita sa Amerika. Aloha! I'm in Hawaii. I got laid. Don't be shocked. There's a t-shirt. There's a t-shirt. I was in Hawaii. I got laid. L-E-I'-D. Laid. All right. Kasunod nito ang pagbalik tanaw niya sa magagandang alaala ng pamilya Marcos sa Hawaii, ang lugar kung saan tumakbo ang kaniyang pamilya matapos mapatalsik sa pwesto ang ama, bunsod ng 1986 People Power Revolution. I insisted that I come
and visit Hawaii because I thought it would be a poignant moment for me to come back here as president and to properly thank people like Manong Joe Lasso, to properly thank him for all that they did for us. I was the one who defended him when nobody wanted him to stay, and everybody was against him. Sa Hawaii, nakapulong din ng Pangulo ang mga taga-US Indo-Pacific Command Headquarters. Dumalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base Pearl Harbor, Hickam at nag-alay ng bulaklak doon. Sa roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies, muli niyang binanggit ang pangangailangan natin sa suporta ng US at iba pang kaalyado sa pag-secure sa West Philippine Sea, habang iginiit na hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo. The increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world so as to be able to come to some kind of resolution and to maintain the peace. I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Palapit na rin daw ng palapit sa loob ng ating exclusive economic zone ang mga lugar na pinag-iinteresan ng People's Liberation Army. The nearest reefs that the PLA have started to show interest in terms of slowly using these atolls, these shoals, as a basis for building. Basis really is what they are approaching, have come closer and closer to the Philippine coastline. And the nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coast. And this is an evolving situation. Bago bumisita sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal ng pagpapalawig ng internet connectivity sa bansa. Emil, kagabi ay tumulak na pabalik ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos. Dala-dala niya ang $672 million na halaga ng investment pledges na nakuha niya mula sa pagdalo niya sa APEC Leaders Meeting sa pagbabalik niya sa ating bansa. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Honolulu, sa Hawaii. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mahalo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Muling nagliwanag ang lungsod ng Mandaluyong ngayong nagbabalik ang tradisyong Pampasko roon na nahinto noong pong magkapandemya. Mula roon, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Emil, matapos ang 3 taon ay muling nakabalik ang masayang Paskuhan ng Tiger City, Mandaluyong City, simula sa isang engrandeng pailaw ngayong gabi. Pagpatak ng pasado alas 6 ng gabi kanina, siya namang sabay-sabay na pinailawan ang higanting Christmas tree at mga parol. Hudyat ng opisyal na simula ng Paskuhan sa Tiger City, ang Mandaluyong. Bukod sa Christmas display, meron ding samot-saring stall sa loob ng Mandaluyong City Hall at palibot ng Maysilo Circle, kung saan makakabili ng mga pangregalo sa Pasko, damit at kung ano-ano pa. Kapag nagutom, marami ring pagpipilian sa mga food stall. Pansamantalang natigil noong 2020 ang Paskuhan sa Manda. At Emil, bukod sa pasyalan ay gabi-gabi simula ngayon hanggang January 6 ay magkakaroon din ng variety show dito bilang bahagi ng Paskuhan sa Tiger City. Advance Merry Christmas, Emil. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa bagong yugto ng 24 oras, bago ang ika-20 taon natin sa telebisyon, pinalawig pang lalo ang tungkulin ng kasama nating si Emil Sumangil. Opisyal na siyang haligi ng balitaan sa prime time. Hindi lang bilang anchor, kundi bilang kapuso action man. Nakatutok si Jonathan Andal.
Mula sa mga krimen, nililikas po sila ngayon hanggang sa mga sakuna, tatagal ang napakasungit na panahon. Pati na sa giyera. Dahil po sa digmaan, walang inaatrasan si Emil Sumangil. At ngayon, mas malaki na ang kanyang misyon at mas palalawakin pa ang kanyang paglilingkod sa bayan. Mga kapuso, opisyal na siyang magiging ikatlong anchor ng 24 oras ngayong araw. Mr. Emil Sumangil. Kanina, pumirma ng kontrata si Sumangil bilang opisyal na anchor ng 24 oras. Dagdag sa gabi-gabi na niyang pagbabalita ang pagiging kapuso action man. Nanguna mismo sa contract signing sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. at GMA Network SVP and GMA Integrated News Head Oliver Victor Amoroso. Nagpasalamat si Emil sa pagtitiwala sa kanya ng network kasabay ng pagpupugay kay Mike Enriquez. Dagdag po sa pribilehiyong ito na makapaghatid ng balita at impormasyon ang igawad at ipagkatiwala ninyo sa akin ang taguring Kapuso Action Man. Natututok at tutugon naman sa mga problema at hinaing ng ating mga kababayan. Responsibilidad na ginagampanan din noon ni Sir Mike Enriquez. Gagawin ko po ang nararapat upang mapunan ang kanyang naiwan at maipagpatuloy ang paghatid ng serbisyo sa mga Filipino. Binati rin si Sumangil ng kanyang mga co-anchor na sina Vicky Morales at Mel Chanco. Alam mo ba, pati si Mike Enriquez, noon madalas ka namin pinag-uusapan at sinasabi namin sa isa't isa, pang 24 oras ang galing mo. Masaya siya na ikaw ang humahalili ngayon sa kanyang pwesto na kanyang talagang pinagsikapan. Dinala ka rito, Emil, ng iyong tapang, husay na hinubog at pinatibay na ng panahon at pusong may malasakit sa kapwa. Mahigit 2 dekada na sa industriya si Sumangil na bago humarap sa kamera ay naging production assistant, researcher, writer, segment producer at iba pa. Mga gampaning humubog sa kanya para maging award-winning journalist. Nakita natin that he went through all the stages, the steps, homegrown siya, and a source of great happiness and pride for all of us. Not only was Emil more than 20 years na sa atin, he has proven his worth. At ang tingin ko naman, may personal opinion, talagang magaling na hindi lamang reporter, anchor ng news at public affairs program. Sinabi ko nga, he more than deserves the appointment at malayo pa ang kanyang mararating dito sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Talaga namang it's beginning to look a lot like Christmas. Ang ilang pasyalan, hindi lang tad-tad ng Christmas decors, kundi ng sweet treats na pwedeng ipanregalo. Let's change the game at dayuhin ang mga Christmas attraction na yan. Sabi nga, 'tis the season for treats. Kaya to make your Christmas countdown merrier, dadalhin namin kayo sa mga lugar na tiyak magdadala ng extra sweetness sa inyong Kapaskuhan. Bida sa fairy tale-inspired na pasyalan sa Alfonso, Cavite. Ang gingerbread house na tad-tad ng candy, chocolates at icing designs. Nandito tayo sa Well of Dreams. Mag-wish tayo. Ayan, dami ko wish ha. Pagpasok mo pa lang, talagang ramdam na ramdam mo yung Christmas vibe. Yan agad yung view mo, napakalaking gingerbread house. Napakarami pong Instagrammable spots, di ba? Lalo-lalo sa mga kids. Para sa Winter Wonderland vibe, meron silang pa-snow dito. For the kids, para sa mga chikiting at syempre po sa mga young at heart like me. Gawa na tayo ng gingerbread house at gingerbread man. Tara, let's go. Using the icing, so gagawin natin siya, pagdidikitan natin siya. Sige.
using the... So ito yung glue natin. We have candies to decorate our house. Ibahin na tayo, pre. Ang goal natin, gawin pinakapangit na gingerbread house. Pati yung bubong natin, sumasang-ayon ah. Ito na po ang grand reveal ng ating gingerbread house. Tinatawag natin tong The Game Changer House. Gagawa na tayo ng gingerbread man. Teka nga, alisin muna, alisin natin. Bumawi naman tayo. Ito naman ang pinakamagandang gingerbread man. Proud of this piece. From Alfonso, Cavite, dumayo naman tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Imagine your ramen, sushi, iba't ibang street food gaya ng isaw, Betamax, maging chicken wings. Na pastillas version? Ang handmade sweet treats na to. Pwedeng-pwedeng ipanregalo ngayong holidays. Ilan lang yan sa pwede niyong subukan at iuwi sa inyong mga chikitin at para rin sa mga kids at heart. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 35 days na lang Pasko na! Wow, akala ko 35 days bago ang blowout ni Emil. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.